Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Batas PH. Pahayag ito ni ex-Senator Trillanes na tila baga minamaliit niya, nilalait si PRRD at saka si Senator Bato. Okay, title: Si Bato ang magiging tagaluto ni Digong sa kulungan. Former Senator Antonio Sanin Trillanes has suggested that Senator Ronald Bato de la Rosa volunteer to accompany former President Rodrigo Duterte at the International Criminal Court Detention Facility in The Hague, Netherlands, so the 80-year-old former president would have someone to share stories with. In an interview, Trillanes disclosed that a Philippine Navy officer informed him that De La Rosa has been hiding in Davao City. Bakit nagtatago? Wala pa namang warrant of arrest. The lawmaker has been absent from Senate sessions for nearly 3 weeks following the revelation by Ombudsman Jesus Crispin Boyang Remulla that the ICC has issued an arrest warrant against him. Okay? So, anong masasabi nyo dito? Mag-volunteer na surrender? No way. Dapat hindi na maulit yung nangyari kay Tatay Digong. Nagsalita na po ang Supreme Court. Ang kasong ito is hawak na ng Supreme Court. Maganda yung ginawa ni Senator Bato at Attorney Torreon. Nag-file na sila ng motion o petition sa Supreme Court na makialam. At ang Supreme Court umaksyon na, nagbigay na ng utos sa mga respondents. Ibig sabihin, ang mga respondents dito is DFA at saka Department of Justice. May more reserves nyo, right? Mag-comment kung totoo ba na mayroong warrant of arrest si Bato o hindi. Ayaw namang ipakita ni Ombudsman Boying Remulla yung sinasabi niyang kopya niya na nakuha niya from a source na although hindi daw yun official copy, binigyan daw siya. But anyway, balik tayo kay Senator Trillanes na I don't believe so na magtago si Senator Bato sa Davao. Kung magtago siya, pinaka-the best na pagtaguan niya is sa loob ng Senate compound. Kasi nagpahayag na si Senate President Tito Soto na walang senador na pwedeng arestuhin sa loob ng Senate compound. So, ang pinaka-the best na pagtaguan niya is sa Senate compound. Nangyari na yan sa Kongreso panahon ata ni Gloria Macapagal Arroyo. 5 kongresista, mga makakaliwa, mayroon silang warrant of arrest, nagtago sila sa batasang pambansa. Walang nagawang pulis. So, hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ni ex-Senator Trillanes na nagtatago si Senator Bato. Baka meron lang alam mo naman na basta, hindi yan magtatago. Okay, so, anong posibilidad? Talaga bang meron? Yes, ako naniniwala meron. Lalabas at lalabas yan. Hindi ko lang alam kung kailan lalabas. Kasi gusto nilang pilayan ang mga Duterte allies, supporters. Ang lahat ng ito paghahanda para sa 2028 election, presidential election. So, Bato, yan, ICC. They are hoping na mapadala nila sa ICC Senator Bato. But to me,
lulusot sila sa butas ng karayom dahil hindi na papayag ang Supreme Court. Nagbigay na ng guidance ang Supreme Court na extradition o yung bigay ng isang Pilipino sa foreign entity, korte man o bansa, it's an legislative, judiciary function, hindi executive. Dapat kung may warrant of arrest na, ang Philippine government mag-apply, basta may proseso, let the court decide. Pag-aralan ng korte yung warrant of arrest, then may hearing pa. Once na ang Philippine courts natin, I don't know ba kung RTC o Supreme Court nag-decide nga, okay, ibigay si Bato sa ICC, yun, ibibigay. Kung walang desisyon ng korte, hindi nila pwedeng gawin yun. Kaya, relax lang po tayo. Pabayaan na lang natin si ex-Senator Trillanes. Alam naman natin ito, die-hard anti-Duterte. Kung tayo, die-hard supporter, siya naman talagang sukdulan na ang kanyang pagkamuhi sa mga Duterte. Kaya, ito na lang, kung ano-anong sinasabi. Malala ko pa yung statement niya na, pag hindi manalo si Senator Henteveros sa presidential election sa 2028 ay aalis na lang daw siya at doon maninirahan sa Amerika. Sige, bantayan natin yan kung talaga bang tutuhanin niyang doon sa Amerika titira. Kasi so far, so good. Wala pang malakas na kandidato na pwedeng tatalo kay BP Sara sa 2028. Kaya ang ginagawa nila ngayon is elimination o yung kung yan impeachment. Sisimulan na ulit nila ang impeachment sa February next year. Nagsalita na po ang Makabayan Black. At hindi lang Makabayan Black, pati itong Akbayan sigurado magsasampa at tingin ko yung mga isasampang kaso sa Kamara ay makakaabot. Marami pang mga kongresista na pipirma. I don't know kung may kapalit na naman yung perma. Basta uusad na naman ang impeachment case ni BP Sara makakarating sa Senado. So paghandaan po natin yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po natin sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og gero. Natagaan. Mahal kayo ang palaliton no at trabaho. So muna na yung itsura sa balay ni Angkol sa tagaan na Mugero nga na ay mga trapal-trapal. Ipang-ipit lang og kahoy. Muna ni kadagkuon sa buslot sa balay ni Angkol sa tagaan na Mugero. Kinigi apiran noon tog tunnel bag apan daot na ang tunnel bag yapon. Wala kay ikatapakol. Wala na yun. Mga dako na gid kaayo og buslot sulata na gid kaayo ang balay ni Angkol. Pila na day Nicole ka tuig ang imong balay ngayon ani na ang itsura ang imong atop. Tulo na katuig. Tulo na ka tuig kapin. So kuha na gid kaayo ang yero nimo. So makatop na ka karon Kol. Makatop na ko. Wala na yun. Putol-putol na gid ang yero. Mga bato Kol. Ibang butangin lang og bato. Gabok na gid kaayo ang yero. Nakatap na gid si Angkol. Na.
karon naman na gyud si Angkol sa pag-atop sa iyang balay nga gatuluan na. Sa Ginoo, og salamat po sa nagtabang sa sin og sa nag-sponsor nga di na gituluan akong atop karon mulan. Pila na katuig lang kung agwanta ning sin. Oo. Mga tay kapalit karon may kay naay nag-sponsor ani. Oo. So salamat po sa Ginoo. Salamat ka.